Hello guys, welcome to Dark Angels Intuition. This is another reading sa mga nag-aantay na mga reading ko. Welcome back. Pasensya na, medyo masama talaga yung pakiramdam ko ngayon. Sinisipon ako, tapos feeling ko masakit yung lalamunan ko. Anyway, palagi kasi umuulan dito sa amin ngayon eh. This reading is called Future Self Reading. So, para to sa inyo, not love reading, but pwede ko kasi makukuha, masasagap dito yung problem niyo about love. Kasi sometimes kasi more on namumblema talaga kayo about sa love, sa partner, than the money or life. So, sometimes naman more on both, sometimes more on finances. So, titingnan natin kung ano yung masasagap kong energy or problem ninyo dito sa reading na to. Basta sa inyo to, okay? Hindi to para sa lahat, okay? Para sa maka-resonate. Pero walang person dito, okay? So, this is for like just your future self reading. So, new subscriber, welcome to my channel. And thank you for subscribing my channel. And sa mga hindi pa nakapag-subscribe, welcome. Hope you like what I'm doing here. If you do like what I'm doing here, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So, let's start. Medyo mahina ako ngayon ha, kasi medyo masama talaga yung pakiramdam ko. So, future self reading. Feeling ko may problema kayo about love. Really. What you are like right now, I think you are in love. I think you are with someone else. With someone else. You are with someone, or you are in a relationship. See, nasa point ka ngayon ng buhay mo na merong kang mahal na I think itong person na to, umalis siya recently or before sa relationship ninyo, na nagmahalan talaga kayo ng person na to before, pero nagiwalay kayo nito, umalis siya or ikaw ba yung umalis dito, tapos bumabalik siya sa'yo ngayon. So naliligaw ba siya sa'yo? Basta bumabalik siya, nag-o-offer siya sa'yo balik ng love. So nasa point ka ngayon ng buhay mo na hindi mo alam kung ano yung i-decision mo, whether to accept this person or not anymore. So parang nasa point ka na kasi na parang you wanted to move forward na, or you are trying to move forward na, pero nalalabuan ka sa sitwasyon, nalalabuan ka ngayon sa pagbabalik niya. Hindi mo alam kung tatanggapin mo pa ba siya ulit or hindi na. So nasa point ka ngayon ng buhay mo na ganyan, okay? Kasi parang naghilom ka na eh. Pero, bakit nalalabuan ka? Bakit nako-confuse ka sa decision mo? Hindi mo alam kung tatanggapin mo siya or hindi. Kasi, may nararamdaman ka pa sa kanya. Pero, hindi na same talaga ng dati. Medyo confused ka na sa nararamdaman mo. Pero, nag-wonder ka kasi namimiss mo siya. So, nung siguro nag-uusap kayo ulit, bumabalik siya sa'yo. Siguro hindi mo pa talaga siya tinanggap. Pero, every time na hindi kayo nag-uusap, namimiss mo siya. So, naku-confuse ka. Mag-move forward ka na ba ulit or tatanggapin mo siya ulit. So, in the future, your future self, okay? What is your future self like? I think you're going to have some enjoyments in your life. May mga, I think, celebration na mangyayari sa future, sa buhay mo. I think then I can see that somebody will going to offer you victory in life in the future.
pwedeng may mag-o-offer sa'yo na marriage, or may mag-o-offer sa'yo ng serious commitment, or feeling ko might be this person, okay? Might be from the conflict na meron ka ngayon sa buhay mo. Merong isang tao, might be in the future, magiging masaya ka din para pagdating sa pagmamahal. Kumbaga, matatapos din yung pain na nararamdaman mo about sa love. Kumbaga isang araw, makakaramdam ka din ng matiwasay. Parang hindi ka nagbo-worry, hindi ka nasasaktan, hindi ka nako-confuse in the future. So, whether this is the same person or with a new one, basta ito yung pwede mangyari sa'yo in the future. So, what is your current situation right now? Ngayon kasi parang nasa point ka ngayon ng buhay mo na medyo bumabagsak. So, parang see, parang you wanted to end some cycle and to have changes in your life. Nakakaramdam ka na parang mahal, example sa about this person, mahal mo siya, pero parang hindi mo na nakikita yung future mo sa kanya. Pero namimiss mo siya. Example, sabi natin na kumbaga kung ex mo to, sabi natin na ex-husband mo to, or ex-partner mo to, may history kayo in the past. Namimiss mo siya, parang natatempt ka na tanggapin siya sa pag-o-offer niya sa'yo ng new beginning, pero napapaisip ka na parang hindi mo na nakikita na maganda yung future na kasama siya. Parang gusto mo munang i-cut off itong cycle na to have a changes in your life na wala itong person na to. Parang gusto mo lumabas sa comfort zone and to explore a new life without this person. Kasi parang nararamdaman mo dito sa inyo na bumagsak na kayo eh. So, nandito ka sa point na ganito sa buhay mo. Kaya hindi mo alam kung babalik ka o magpapatuloy ka. Kasi nako-confuse ka talaga. So, naalala mo din kasi yung mga nakaraan, yung pain na binigay ng person na to, bakit kayo naghiwalay. Tapos biglang mamimiss mo siya. Biglang nagbibigay sa'yo ng pag-asa sa mga sinasabi niya. So, hindi mo alam anong gagawin mo ngayon. So, what you should spend less time on so that you can evolve as a person. So, let's see. I think sinasabi dito, if meron naman na sa yung clarity, okay? Kung meron naman na sa yung clarity about what this person did sa'yo before, then, ando sa point na pag-isipan mo na mabuti to. Ngayon na bumabalik siya sa'yo, pero alam mo na kung ano yung issue ng person na to. Ano yung binigay sa'yo ng person na to. Kahit pa siguro na bumabalik siya sa'yo. Okay? Sorry about that. Kahit pa siguro na bumabalik siya sa'yo, then clear na sa'yo yung nangyari. So, ngayon, pag-isipan mo ng mabuti yung decision mo. Spend less on might be, ano ba tawag dito? Trusting this person again sa mga sinasabi niya. And, or thinking twice kung babalik ka pa sa kanya or hindi na. Spend less time on that but gain some clarity. Kasi nandito, parang, di ba ito yung, yung parang hindi ka sure sa decision mo. Andito siya, spend less time on this daw. You should know your power, sabi ng card dito. Dapat alam mo yung ginagawa mo, dapat alam mo yung worth mo. Alam mo, parang hinila mo na balik yung sarili mo eh. Yung umaga, kung nasa point ka na ngayon na binalik mo yung power mo as a person. Huwag mo nang hayaan na mawala pa to ulit dahil lang sa bumabalik siya sa'yo. Kasi clear naman na sa'yo yung issue. Clear na sa'yo kung bakit nangyari. Hindi ka na inosente sa mga nangyari. So,
yun. So what you need to spend more time on to evolve as a person, I think you need to spend more time on the new beginning ng buhay mo. This is a death card. So there is already parang may na-end na. So kailangan mag-proceed ka na towards the new beginning. Because every ending always has a new beginning. So don't ka mag-spend more time on. Spend more time on there and walk away even if may nararamdaman ka pa para sa kanya. Feeling ko kasi bakit sinasabi ng barahang ito, ng mga baraha, about parang nararamdaman ko kasi sa barahan na parang ayaw niya na tanggapin mo itong person na to ulit, because there is a reason why. So, ano man yung issue ninyo before, sinasabi kasi dito, alam mo na kung anong nangyari, alam mo kung anong meron siya, bakit ka pa babalik sa kanya. So, you should spend more time on the new beginning sa buhay mo. Hindi mo man alam, hindi ka man sure kung ano yung future, ano yung mangyayari, pero you should spend more time on that, in rebuilding yourself first, and see kung ano yung pwede mangyari sa life mo. And, kasi if, sabi nga dito, kung babalik ka daw sa kanya, baka lulukohin ka lang ulit. So, kailangan mong maging, strong person, na kahit mahal mo pa, kahit nararamdaman mo pa na namimiss mo siya, you need to strongly cut off the cycle and to go towards new beginning sa buhay mo. Ito yung i-spend more time mo than, listening to this person, kung ano man yung mga sinasabi niya para bumalik ka lang sa kanya. So, what you should remember to do, so you can set yourself up for the future. You should remember that kung nanda sa point ka na parang nakakaramdam ka ngayon ng coldness and emptiness and fail sa buhay mo, kailangan mong isipin na in the future, okay, meron ding new beginning na papasok sa buhay mo. Kumbaga magiging happy ka din in the future. Meron din katapusan to. May judgment din ito. May katapusan. If you are disappointed right now, if you are lonely, siguro nasa point ka na gusto mo nang sumaya, gusto mo nang lumagay sa tahimik in a way na hindi ka na kumikilala na naman ng bago, or sabihin natin hindi ka na nahihirapan. Parang sinasabi dito na you should remember in the future matatapos din ang lahat nanto, okay, and you will going to be someone, kumbaga makikita mo na etong lahat nanto, isang araw baliwala na lang to sa'yo lahat. Kung magiging strong ka to cut off cycle in your life and to move forward towards new beginning, hindi talaga siya madali. Sa totoo lang, kasi feeling ko mahal mo pa to eh. Hindi talaga siya madali kasi mamimiss mo, magpa-flashback sa'yo, yung mga memories ninyo. Pero, kailangan mo lang magpatuloy. Okay? Kailangan mo lang talaga magpatuloy. Tuldukan na to. Isang araw, may dadating sa'yo na bago, na magmamahal sa'yo ng totoo. At itong mga to, parang nating na lang to sa'yo in the future. Sa ngayon lang to na nararamdaman mo, kasi hindi ka pa siguro talaga naka-move on, plus bumabalik pa talaga siya sa'yo. Pero if magpapatuloy ka at kumbaga hindi ka matatakot na kahit may nararamdaman ka pa, magpapatuloy ko, tuldukan ko to dahil gusto ko na ng new beginning sa buhay ko, then you will be rewarded a new beginning in the future that you should remember to do, so you can set yourself up in the future. So what you should let go of to become the best version of yourself. That's it. You should let go of the pain. Let go of, let go of the judgment.
let go of the pain, the judgment. Yung, kumbaga, feeling ko dito, no? Feeling ko itong mga to, yung galit, puot at galit, tampo, or mga judgment, yung mga sinasabi. Example, kailangan mong matutun magpatawad, to accept, to forgive, and to move forward. Hindi na kailangan mag-stalk. Ito kasi siya, ito kasi yung ginawa niya, ito kasi yung ganyan, ito kasi. Kumbaga, let it be. Nangyari na yung dapat mangyari. And ikaw, magpapatuloy ka na. Kasi kung mag-hold ka pa sa mga grudges from what happened, then, mahirap. Parang sinasabi dito na, mahirap ka talaga makumove on. To heal from sa mga ito, para maghilom ka. Kailangan mo talaga dito na i-balance yung sarili mo. You should learn how to accept, to forgive, and to move forward. And to have your freedom, to have that confidence na magpatuloy na kay focus sa sarili mo, hindi yung pag-focus sa ito kasi yung ginawa niya, ito kasi yung ginawa ko, nangyari, sana ito na lang yung ginawa niya, sana ganyan na lang. Kasi hindi ka pa pala nakamove on dito nandito pa nag-hold ka pa ng mga grudges, and parang dinadala mo pa yung mga, baga nalulungkot ka pa sa mga nangyayari. So kailangan mo take the leap of faith towards a new beginning of your life. Like, bahala na kung nung mangyari, but you should know, you should take the leap of faith towards a new beginning of life. If you want to meet someone, or if you want a new life, a new beginning sa buhay mo, and a new, of course, a new person that will come na. So, kasi kung mag-hold on ka pa dito sa past, and itong past nga to bumabalik sa'yo, kung mag-hold on ka dito, and parang ngayon na bumabalik siya, binabalik mo din yung mga nakaraan ninyo, and then nasasaktan ka sa mga nangyari, and plus ano man yung issue ninyo ng person na to, sinasabi dito ng card, feeling ko pwedeng mangyayari ulit, or gagawin niya ulit sa'yo, which alam mo na possible na pwedeng gawin niya ulit sa'yo yun. And bakit mag-i-stay ka pa? Bakit magrereklamo ka ma? Huwag ka na magreklamo, huwag ka nang magsabi, ikaw kasi ganito yung ginawa mo, kasi ganyan, ito kasi ganyan. Kailangan mo na lang na patawarin siya, accept siya, and mag-move forward na lang. Ito yung parang kailangan mong let go na, para magpatuloy ka na sa buhay mo. Because what does your future self want to give you credit for? There will always have a new beginning na nag-aantay sa'yo. The universe is guiding you towards the right person sa buhay mo. This is the wheel of fortune. This is your soulmate na paparating in the future. If you know how to let go of this past. And what do you have the potential to accomplish? Feeling ko may potential ka to accomplish if you will going to parang wag basta-basta mag-decide. Kumbaga, wag ka mag-desisyon based sa nararamdaman mo. Isipin mo muna ng mabuti. Have some space first to think, to have some enlightenment sa buhay mo, to clear the path first muna. So, example, bumabalik siya, may nararamdaman ka pa sa kanya, and then wag ka muna agad-agad na mag-decide kung ano yung tatanggapin mo ba siya ulit dahil sa susundin mo yung nararamdaman mo. Isipin mo muna bago ka mag-decide. Isipin mo muna yung mga nangyayari, yung mga pwedeng mangyari. Hindi kailangan mamadaliin yung mga bagay-bagay. So, pag nandito ka sa point na matuto ka ng ganito, to think first before doing something. To analyze, to study first before doing some action or decision. Then, there's a possibility in the future, ma-accomplish mo. Kahit na ano pa to, hindi lang to basta sa love. Or, pwede din to sa career mo, sa pag-decision mo sa career mo, sa buhay mo. And, because of this,
ma-accomplish mo yung new beginning sa buhay mo. And, ma-reach mo yung goal mo. Kasi hindi ka nagmamadali sa madaming bagay. Pinag-iisipan mo muna ng mabuti bago mo gawin. And always nasa right path ka. Always kang marunong, kumbaga, humandle ng situation. Hindi yung parang minsan, okay? Kailangan minsan parang mabigat dito. And minsan mabigat dito. So, kailangan nakabalanse ka lang sa mga desisyon mo. Yung kumbaga kung yung utak tsaka puso mo, kailangan magkasabay sila ng desisyon. Parang ganun. And if ito yung mangyayari, na gather ka muna ng ideas before doing some action. Para hindi mabigat. Okay? Para hindi mabigat yung mga pwedeng mangyari na magmamadali ka sa desisyon mo. At least maayos mong pagdesisyonan ang lahat. Pinag-isipan mo ng mabuti bago mo siya dinesyonan. Ito yung pwede makatulong sa'yo to accomplish in the future, whether ano man yan. Okay? So, whether sa right person. So, ibig sabihin dito, pagdating sa love to, yung sinasabi dito is, hindi mo kailangan magmadali. Focus ka muna, sabi nga dito, focus ka muna sa self mo, sa future mo, sa goal mo sa buhay. Because, it's okay kasi the universe is guiding you naman towards the right path. Inaantay ka lang niya. Inaantay ka lang ng universe na matuto ka sa mga lessons mo. Inaantay ka lang din na mag-evolve as a person bago niya ibibigay sa'yo yung right person sa buhay mo. So, you might be, okay? You might be an Aquarius. You might be a Libra or Taurus. Okay, you might be Capricorn, Virgo, Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus. Also could be a Leo, but hindi masyado yung Leo dito. It's more on nakikita ko talaga dito yung Libra, Taurus, Aquarius, Capricorn, Sun, Moon, Rising, Venus. So that is my reading for you. Thank you and God bless.